nababahala tayo dito sa nagaganap na parabagang nakakalimutan ng gobyerno na ang pagbubuo ng pagtitiwala ng mamamayan ay nagsisimula sa mabuting ugnayan ng security forces, local officials at mamamayan mismo. Tunghayan natin itong ulat na ito na kahapon ay madamdaming dinescribe ng isang undersecretary dati sa Duterte government, Yusek Ben Ranque, na taga Davao mismo, on how the semblance and indicators of a police state are slowly creeping into Davao City. Tunghayan natin ito. Davao City, first time in the history sa Davao City, you are now under siege. The presence of the Special Action Forces, 2 battalions, is a manifestation of takeover in the city. This is what we call now a police state. Lubos na ikinagalit ni Ben Ranque, National Coordinator ng Marcos Alis Dyan Movement at dating Department of Energy Undersecretary ng nakaraang Administrasyong Duterte, ang ginawang hakbang ng pamahalaang Marcos sa pagpapatanggal ng higit 30 police officers ng Davao City at palitan ng 2 batalyon ng PNP Special Action Forces. Ikinababahala rin ito na posibleng baliktarin ng kasalukuyang administrasyon ng mga nagawa ng Duterte sa naturang lungsod. In 2015, yung mayor pa si Tatay Digong, number 5, safest city ang Davao. Yun nga ang pinagmalaki natin bakit nanalo ang mga Duterte eh. Because we showcase Davao as a peaceful city, Kung saan most improved city. namamayagpag ang law and order. Namamayagpag ang law and order. Walang problema. So anong rason pupuntahan mo? Kasi pwede nilang baligtarin ang history ng Davao. Paplanta nila ng mga anong klaseng krimen at ita-charge nila. Ito pala ito. Sinasabi nila na ang Davao ay safe. Ito, so ipaplanta nila. They will picture really na Davao City is opposite doon sa nangyari. Paliwanag naman ni Attorney Arnedo Valera, isang international human rights lawyer at pangulo ng Hakbang na Maisog USA, malaking lamat di umano ang ginawang pag-undermine sa otoridad ni Mayor Sebastian Duterte sa kanyang maituturing na isang otoritarianismo. Nakikita natin dito na ito yung mga indikasyon at anyo ng authoritarianism na pamamahala, no? Na hindi ito yung prinsipyo ng demokrasya at pagpapataguyod ng karapatang pantao. Pinapakita nila na we can do whatever we want and we can justify it under the law. Sa kabilang banda naman ay nanawagan si Ranque sa kanyang mga kababayang Davaoeños na To stand, to speak up, stand for the truth. We will have to go to streets and protest the presence of these forces. Alam naman natin na si Marcos Jr. ang papadala dyan para i-silence kayong lahat dyan. Ang lungsod na nasayod, mao'y makahatag kusog sa atong demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, mao'y makapukan sa atong kagawasan. Malu, napakaganda po ng ulat na yun na tinalakay natin. Your reaction to a very chilling message that we can do whatever we want, even sending battalions of police even without any actual combat zone in Davao City right now dahil lumayas at wasak na ang CPP, NPA, NDF sa area nito 2 years ago pa, and even without respecting the authority of the mayor provided by the local government code. Your analysis, please. Alam mo ka, Eric, nakakabahala. Kasi sino ba ang Davao City sa storya ng ating bansa? Ang Davao City, isa yan sa mga centers sa Mindanao. Ang Davao City, yan ay hometown ng dating Pangulo. Ang Davao City leads in terms of economic activities, leads in terms of peace and order. So pag titingnan mo ang kasaysayan ng Davao City, magulo dyan eh. Historically. Ang nakapagpatahimik dyan ay si Presidente, si Mayor Duterte. At that is undeniable. Ngayon, ang tingin ko dyan, hindi ko kasi maintindihan kung bakit ina-undermine ang duly elected na mayor. Ang Presidente, ang DILG may supervision and control, tama. Pero kung aalsin mo
ang PNP sa kamay ng mayor, anong ibig sabihin nun? Without any notice. Oo, so ina-undermine mo yung nahalal. Ang pumipili na magiging chief Chief of- PNP, ang mayor. Mayor. Galing sa listahan, na galing sa nasyonal. So, pag ginawa mo yung walang kaabog-abog, inalis mo ang buo. Ha? 35. Yung contingent na yan. At replace mo ng SAF. Ay, anong meron sa Davao? Ba't mo lalagyan ng SAF? Kasi ang sa pang combat deployment Yes. and counter-terrorism. Oo. So, meron bang terorismo? 'Di ba? Meron bang objective end yung SAF? Kasi hindi klarado yung paglagay ng SAF. Bakit sila linalagay? Hindi, that wasn't made public. Hindi. Hanggang kailan sila? Wala din. Yung power ng mayor over his police, nasuspend ba yon? Iyon. Magandang tanong kasi the mayor cannot have direct supervision on SAF. Yes. Kasi national unit. Oo. But the local PNP, Meron siya. siya. Ngayon, Oo. tinanggal ang kanya mga chief of police, station commanders. Diba? So, hangin ngayon si Mayor Baste. Exactly. Hindi ba yan pambabastos sa nahalal na mayor? Hindi ba yan pambabastos sa sangguniang bayan? Isa pa yan. Kasi, alam nyo, yung ginawa dyan sa Davao City, pwedeng gawin sa ibang LGUs. And how Yun, dangerous would that be? nakakabahala dahil tayo nasa demokrasya. Hindi tayo nasa martial law. Ngayon, mag-recreate ka ng police state sa isang LGU na katulad kasing hambing ng Davao City na kung titingnan mo, kung i-measure mo ang number of investors na pumapasok sa Davao City, hindi nag-wane. Yes, nagtuloy-tuloy. Yung ibang naniniwala kay dating Mayor Presidente Duterte, sige, dito kami mag-i-invest kasi may stability, may certainty, predictable. Law and order. Part nun is the law and order component. So, nakakabahala dahil tingnan natin yun sa Bohol. Oo, Ang biglang Bohol, sinuspindi. Governor, vice governor at ilang bukal. Limang bukal. Abay, sandali lang ho. Pag inalis niya yun, sino ngayon ang Magpapatakbo ng local government. ng gobyerno sa Bohol? Mag-a-appoint kayo? Sa Cebu, ganun din. Sa Subiao si Rama lang. May kasama pang city councilors, apat din. So, sinong aakyat doon? Tinan mo yung katawa-tawang ginawa nyo, ha? Sa operation ng local government, pag wala ang governor, si vice governor. Pag wala si vice governor, yung number one. Kung inalis mo yan lahat, sino? So, ibig nyo sabihin, sa 6 months ng preventive suspension, titigil ang pamahalaang lokal? Hindi ho ba yan hindi tama? Ma'am, as an observer of local governance principles and experience na may mahabang karanasan ka sa engagement and input of training, how destabilizing yan sa local development and local governance? Nako ka, Eric, very destabilizing. Mawala lang nga si governor ng isang buwan. Nagkakagulo na lalo na kung hindi magkaalyado. Ngayon, magkaalyado yung mga yan. Sino kung pipirma? Doon na lang sa basic documents. Salaries. Ng sweldo. Ng services, di ba? Sino ang magro-roll out? So, kung yan ay programa ng national government, preventive suspension, lahat kayo, sino ho? Si Pangulong Marcos, ang governor ng i-take over niya? ng Bohol? Si President Marcos, hindi naman suspended si Mayor Baste. Pero dahil inalis mo yung major component ng administration, which is peace and order, para mo na rin sinabi, sandali lang, tabi ka dyan. Tabi ka. Yun ay police state. Kasi hindi na yung nahalal ang nag-govern, hindi na yung nahalal ang nagmamanage. Siguro wala kayong makitang issue kay Mayor Baste. Inahanap pa. Because it is in the no? pipeline na isususpend din siya. So It is in the technically, pipeline now. but removing the police is a basic question in local governance. Who will handle the peace and order? At yung designation ng SAF, ilagay mo, ito ba ay good for 3 months? O forever, hanggang eleksyon? At anong mission objective? Tama Precisely. Ka. Kasi pang-combat yan. Oo, at saka, sandali lang ho, tingnan nyo ho yung inalis yung 38. Baka yan hong mga yan, doon na nagkaroon ng pamilya. Diba? At they know the place very well. So pag inalis mo yan, ina-uproot mo
Yung buong pamilya. Tama. Ay, sandali lang. Wala ba kayong malasakit talaga? Wala ba kayong concern? Wala ba kayong mindfulness of pag ginawa ko to, anong mangyayari? Kasi kung ang default excuse hindi ko alam yan, ay anong alam mo? And that's the usual na sinasagot niya kapag nagkakaroon ng kontrobersiya. Yeah. Ang kanyang mga desisyon that have impact on well-being of the people, governance, ang lusot niya, titingnan ko muna yan. Aalamin ko kasi hindi ko pa alam yan. Ma'am, may tanong ang taong bayan. Hindi po ito kasi isolated. It has become a pattern, padron na siya, and it has become parang ganun na ang forma ng pamamahala. When you are critical to the government of administration ni Marcos Jr. and his allies, and when you are associated politically or by activities of political operations sa mga Duterte, or if you are not loyal doon sa gusto nilang gawin mo, like nangyari kay Mig Subiri, nakala nila kaibigan at makokontrol nila, tsutyugiin ka, gugurgurin ka, at ikaw ay tatanggalan ng mga mandato na ibinigay ng mga taong bayan in a popular electoral process. How very dangerous in a vibrant democracy ang ganitong pagkukulaps ng tamang demokratikong pamamahala at mga prinsipyo ng batas sa operasyon ng burokrasya at pamamahala. So, siguro ka, Eric, yun yung tinatawag sa political science, yung democracy deficit, no? Makikita mo na, sandali lang, lahat tayo naghalal. Wag na yung unity team. Opo. Kung ibinasura na kaagad wala na. ng August 2023, no? Sige na, okay Sige. na yan. Pero yung gawin mo yung ginagawa mo ngayon na hindi mo ini-explain, ha? Yun ang hindi mo ini-explain sa mga opisyal. Kung hindi mo ini-explain sa mga opisyal, lalo namang hindi i-explain sa taong bayan. Tama. So nakakalungkot dahil lumalabas talaga it's a use of naked power. Naked power. Wala akong pakialam sa inyo. Gagawin ko yung gagawin ko. And bahala na ang mga abogado ko at mga defenders ko to justify in law. That's right. At nakaka-shock kasi hindi naman ito ang hinalal natin. Tama. So lahat ng taong bayan nagtatanong, hindi naman lahat kasi yung mga dilawan Kasabwat na. natutuwa. Oo, kasi natutuwa sila. Alam mo, plain and simple ang dilaw galit kay Duterte. Ang mainstream media galit kay Duterte. Ang CPP, NP, galit na galit kay Diba? Duterte. So yung lahat na galit kay Duterte, Tinipon. yun ang uniteam. Tinipon na. Yung kasama ng pula, kasama ni na Mr. Marcos. So, lahat yung, wala akong pakialam dyan kay Duterte. Sisirain namin si Duterte, sisirain namin ang Davao City. For what end? 2025 and